Mga kwento ni Felmo. Ako po si Pedring at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aming pamilya. Nakatira pa kami sa gawing Negros na mga panahong yon. Nasa 15 taong gulang pa lamang ako at nasanay na ang katawan ko sa pagtatrabaho. 6 kami magkakapatid. Babae ang panganay namin at sumunod naman ang lalaki na si Kuya Melvin. Ikatlo ang isa ko pang kapatid na si Helen at ang ika-4 ay si Donato. Ako ang ika-5 at ang bunso naman ay si Rhea. Patay na ang mga magulang namin kaya naman namulat na ang kabataan namin sa pagtatrabaho. Nasa Maynila ang aming panganay na kapatid samantalang si Kuya Melvin naman ay nagsasaka katuwang si Helen. Sila lamang dalawa ang nakakasama namin sa bahay ni Rhea na noon ay nasa 8 taong gulang pa lang. Siya na lamang ang natitirang alaala sa amin ng nanay namin dahil siyang kamukhang kamukha nito. Kaya naman ingat na ingat kami sa kanya. Kabilin-bilinan sa amin ng tatay namin na bago siya pumanaw, huwag pababayaan si Rhea. Siya ang paboritong anak ng tatay namin at siya ang nagsisilbing kaligayahan naming magkakapatid. Samantalang si Kuya Donato naman ay nakipagsapalaran sa gawing Masbate. Lumipas ang ilang buwan at laking gulat namin nang umuwi siya na may kasamang babae. Magandang babae, kaso ay medyo hindi kami komportable ni Rhea sa kanya. Para bang may kakaiba sa kanyang pagkatao na hindi namin mawari noon. Ibinalita sa amin ni Kuya Donato na kasintahan niya ang babaeng kasama niya na may pangalang Monina. Nakilala pala niya yon sa kanyang trabaho at nakilala na rin ni Kuya Donato ang mga magulang ng dalagang yon. Nabanggit niya kay Kuya Melvin na magbabakasyon lamang siya ng ilang linggo at babalik na din sa Masbate para planuhin ang kanilang pagpapakasal. Bagay na ikinagulat naman naming magkakapatid sa mabilisan nilang desisyon. Gusto na rin kasing lumugar sa tahimik ni Kuya Donato at sa kaganon kalaki ang pagmamahal niya kay Monina, kaya naman ayaw na niyang patagalin pa ang kanilang relasyon. Hindi naman namin sila kinontra ni Kuya Melvin. Bagkos ay pinatira niya sa bakanting kubo, ilang metro ang layo sa bahay namin para naman daw magkaroon ng pribadong pagbabakasyon ng magkasintahan. Pumabor naman yun sa kanila dahil natuto na silang masanay na mamuhay ng kanila lamang. Sa ilang araw na pamamalagi ni Monina sa aming lugar, ay napansin namin na malaki ang naging pakinabang niya. Araw-araw ay nangunguha sa kakahuyan at maging sa may bahaging bundok si Monina ng mga ligaw na hayop, katulad ng bayawak, kambing, maging ibon man na niluluto at nagsisilbi naming pagkain. Biglang umanga sa kanyang aking mga kapatid. Paliwanag naman ni Kuya Donato na buhat sa angkan ng mga ngaso si Monina at posibleng namana niya ang ganoong kakayahan sa mga ito. Nakita naman namin ni Rhea na mukha namang mahal na mahal din niya si Kuya Donato. Kaya naman nagustuhan na rin namin siya. Kaya lang, habang tumatagal, ay medyo hindi na maganda ang nararamdaman sa kanya ni Kuya Melvin. Bukod pa doon, marami na rin kaming napapansing kakaiba kay Monina noon. Minsan nang nagkausap si Kuya Melvin at Kuya Donato ukol kay Monina. Kinestyon ni Kuya Melvin kung paano nagagawa ng ganoon kabilis na makahanap ng ligaw na mga hayop sa mga liblib na lugar. Nagtataka rin siya kung bakit paano ito pinapayagan ni Kuya Donato na mag-isang mangalap na mga hayop ng mag-isa. Ang dahilan ni Kuya na hindi niya natatagpuan sa kanilang kubo si Monina sa tuwing umuuwi siya galing sa bukid. Hindi pa rin makampante ang isip ni Kuya Melvin noon dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita kay Monina.
Hindi pangkaraniwan sa isang ordinaryong babae ang magtaglay ng ganoong kakayahan sa pangangaso. Tila may kung anong nakatagong misteryo sa pagkatao nito. Pero hindi na pinalalim pa ni Kuya Melvin ang pag-uusisa kay Kuya Donato dahil ayaw niyang makaaway ang kapatid sa kasintahan nito. Pero hindi pa rin nawala ang paghihinala niya sa dalaga. Isang dapit hapon, kakatapos na magtrabaho sa bukid ni Kuya Melvin nang may nakasalubong siyang matandang babaeng hirap na hirap sa pagbitbit ng dalang mabigat na bayong. Tinulungan niya ito na makarating sa daan kung saan isinakay niya ito sa tricycle. Nagpasalamat sa kanya ang matandang babae at bilang kabayaran sa kanyang pagmamagandang loob ay pinagkalooban siya nito ng medalyon ng San Benito. Ipinagpilitan ng matanda na tanggapin ni Kuya Melvin ang naturang medalyon para sa kanyang kaligtasan. Hindi na nakatanggi si Kuya Melvin kaya kinuha niya ang medalyon. Pero hindi pa doon natatapos ang kanilang pag-uusap. Sa kasunod na sinabi ng matanda, ay doon nagtayuan ang mga balahibo sa buong katawan ni Kuya. Tila isang matinding babala ang sinabi sa kanya ng matandang yon. Ayon dito, pinag-iingat siya nito sa isang tao na malapit sa kanya dahil hindi ito mapagkakatiwalaan at posibleng ang taong yon ang makapagdulot ng kapahamakan sa aming pamilya. Matapos na makapagsalita ng matanda, ay mabilis nang umandar ang sinasakyan niyang tricycle. Mula noon ay hindi na natahimik ang diwa ni Kuya Melvin. Pagka-uwi niya sa bahay, ay inabutan niya kami ni Rhea sa may sala. Hindi ko mapatigil sa pag-iyak ang bunso naming kapatid sa hindi malamang dahilan. Napagalitan pa ako ni Kuya Melvin at inakala niya na inaway ko ang kapatid namin pero pinabulaanan ko yon. Dahil simula pa nang bumalik siya sa loob ng bahay noong tanghali ay takot na siya at hindi tumitigil sa pag-iyak. Kinabahan naman kami na baka magsikip ang hininga ni Rhea, kaya naman inalu-alo siya ni Kuya. Siya lamang naman ang kayang magpaamo sa aming bunsong kapatid sa tuwing umiiyak ito ng matagal o nagmamaktol. Makalipas ang ilang sandali, saglit na tumigil ang pag-iyak si Rhea. Kahit sa pautal-utal na pagsasalita, ay ipinaliwanag niya sa amin ang dahilan kung bakit siya takot na umiiyak noon. Ramdam ko ang panlalamig ng kanyang mga kamay at naisip ko na hindi simpleng takot ang nararamdaman niya. Nabanggit niya sa amin na naglalaro siya kasama ang ilang maliliit na bata sa bahay ng aming kapitbahay noong umaga. At noong bago sumapit ang katanghalian, ay nagawa nilang magtagu-taguan ng mga kalaro niya sa may kakahuyan. Walang ano-ano, ay may naamoy siyang masangsang na amoy sa paligid. Napakabaho at talagang nakakasuka umano yon. Inalam niya kung saan nanggaling ang amoy hanggang sa makarating siya sa may puno ng bayabas. At doon ay may nakita siyang babaeng nakaluhod sa isang tabi. Gusgusin ang babae at tila meron itong nilalantakan na kung anong bagay. Base sa kwento ni Rhea, ay nagtago siya sa may tabi ng puno ng mangga na may ilang hakbang ang layo sa puno ng bayabas. Hinintay niyang tumayo ang babae at laking gulat niya nang makita ang isang hayop na wakwak ang tiyan. Nakalabas ang bituka nito habang ang babae ay punong-puno ng dugo ang buong bibig. Sa takot ni Rhea ay hindi siya nakasigaw dahil walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig noon.
Kumaripas siya ng takbo at hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakakabalik sa loob ng bahay. Tinanong namin kung nakilala niya kung sino yon. Pero biglang naalintana ang lahat nang dumating sina Kuya Donato at Monina. Pagkakita pa lamang sa kanya ni Rhea, namutla ito at hindi na nakapagsalita. Nagdala ng nilutong ginataang karne ng hayop ang magkasintahan at nabanggit namin ni Kuya Melvin ang nangyari kay Rhea. Sa pagkakataong yon, naobserbahan ko si Monina na medyo nagulat at hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Agad niyang niyayang umuwi si Kuya Donato dahil biglang sumama ang pakiramdam niya, kaya naman nagmadali na silang umuwi sa kanilang bahay. Pero hindi pa man lamang sila nakakalayo ay bigla akong kinalabit ni Rhea at binulungan na si Monina ang nakita niya sa kakahuyan. Nabigla ako at pinagalitan ko siya. Napakalakas pa ng boses ko kaya narinig kami ni Kuya Melvin nun. At ang matindi pa, narinig pa ni Monina ang kanyang pangalan. Kaya naman agad silang bumalik ni Kuya Donato sa loob ng bahay. Pagkabungad ni Monina ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tinapunan niya na masamang tingin si Rhea pero nag-umpisa na namang umiyak si Rhea dahil natakot siya kay Monina. Nasabi ni Kuya Donato na baka namamalikmata lamang si Rhea o nalipasan ng gutom. Kaya pati si Monina napagkamalan niya. Pero kahit umiiyak si Rhea ay pilit niyang ipinapaliwanag na talagang si Monina ang nakita niyang kumakain nun. At sa puntong yon ay hindi ko inasahang biglang binulyawan ni Monina si Rhea at tinawag na sinungaling na bata. Niyakap naman ng mahigpit ni Kuya Melvin si Rhea at binueltan si Monina. Nasabi niya na maaaring namalikmata si Rhea pero hindi siya sinungaling. Tinapunan niya ng nanggigigil na tingin si Monina, kaya lalong tumindi ang tensyon. Natigil lamang ang lahat noong namagitan na sa kanila si Kuya Donato at gayon din si Ate Helen. Umalis sa magkasintahan sa aming bahay samantalang inalo-alo naman ni Kuya Melvin si Rhea para tuluyang mapakalma. Sumapit ang kinabukasan. Naging mapagmatsyag na kami sa mga ikinikilos ni Monina. Kahit kailan, hindi nagsisinungaling si Rhea. Lahat ng mga sinasabi niya sa amin ay nagkakatotoo, kaya naniniwala kami sa kanya. Napansin ko na lumabas ng bahay kubo si Monina. May kakwentuhan siyang buntis sa may gawing ilog. Hindi pamilyar ang babae pero sa tingin ko, malapit na itong manganak. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ang nakita ko pero kinilabutan ako ng matanaw sa hindi kalayuan na biglang nanlisik ang mga mata ni Monina habang titig na titig sa namimintog na tiyan ng buntis na yon. Nung makaalis ang kausap niyang buntis, ay nakita ko na bigla siyang naglaway, na parang takam na takam sa sanggol, sa sinapupunan ng babae. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Palihim niyang sinundan ng babae, kaya lalo akong kinabahan at doon ko naisip na baka may iba siyang binabalak kung tama man ang naiisip ko noon. Kumuha ako ng matulis na patpat. Saka ko siya sinundan. Hindi ko na naisip ang posibleng peligro. Basta ang mahalaga para sa akin ay mapatunayan ko na may kakaiba dito kay Monina. Naglakad ako at nakita ko na nagtungo siya sa may paanan ng bundok. Pumasok ako sa masukal na daan pero hindi ko na siya doon natagpuan. Lumingalinga ako sa paligid, pero hindi ko na talaga makita ang kanyang presensya. Gusto ko na sanang bumalik pero biglang may umalingaw-ngaw na sigaw ng isang babae na tila ba nasasaktan.
Sumulong ako sa paglalakad at hinanap ko ang pinagmumulan ng tinig. Hanggang sa bigla yung tumigil. Nakita ko sa isang mahabang kawayanan si Monina. Ibang-iba ang kanyang anyo. Pinagluluray-luray niya ang kasuotan. Doon sa babaeng yon. Nakadilat ang mata ng babaeng ito at tulala. Napaluha ako sa sobrang takot. Umatras ako at mahigpit kong binitbit ang patpat. Naglakad ako palabas ng paanan ng bundok. Malapit nang lumubog ang araw nang makabalik ako sa bahay. Kamuntik pa akong madapa noong mapatapat ako sa bahay kubo ni Kuya Donato. Mabuti na lang, nakasalubong ko sa daan si Kuya Melvin. Nangangatog ang mga tuhod ko at nangihina ako noon. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyari kahit nabubulol ako sa pagsasalita. Hindi kami umuwi kagad sa bahay. Pinuntahan namin si Kuya Donato. Mabuti at inabutan namin siyang nasa loob ng bahay noon at wala pa ang presensya ni Monina. Kinausap namin siya ng masinsinan. Ayaw pa niyang maniwala pero nasindak siya sa tinig ni Kuya Melvin lalo pat naglabas si Kuya Melvin ng mahabang sinulid noon. Binulungan niya ito at ibinigay kay Kuya. Tinanong ko siya kung para saan ang sinulid at nasorpresa ako sa mga sinabi niya. Ayon sa kanya, napanaginipan niya umano ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng medalyon ng San Benito. Meron siyang tinuro na parang dasal kung paano itaboy ang hindi kaaya-ayang nilalang sa loob ng pamamahay sa tulong ng sinulid. Hindi man siya nakakasigurado kung totoo nga ang panaginip na yon. Pero tila ba may nag-uudyok sa kanya na gawin yon. Inutusan ni Kuya Melvin si Kuya Donato na ibigkis sa buong sulok ng bahay ang mga sinulid at oobserbahan namin kung makakapasok sa loob si Monina. Kung hindi siya makakapasok sa loob ng bahay at matakot siya sa bigkis ng sinulid, ay hindi siya ordinaryong tao. Sumagi sa isip ni Kuya Donato ang iba pa naming mga kapatid sa kabilang bahay. Sinigurado naman ni Kuya Melvin na nabigyan niya ng panuto si Helen sa paglalagyan ng mga asin sa bawat sulok ng bahay. Gayon din ang pagbibigkis ng sinulid. Makalipas ang ilang sandali, tumungaw kami sa bintana ng bahay kubo ni Kuya Donato at nakita namin si Monina na nanlilisik ang mga mata. Naglalaway na parang nasisiraan ng ulo nun. Takot na takot siya at panay ang atras. Hindi siya makalapit sa bahay kubo. Lumabas ng bahay si Kuya Donato at nasaksiyan niya kung paano naging kakaibang nilalang si Monina. Binalak niyang lumapit dito pero kumaripas ng takbo si Monina at nawala na lamang sa kadiliman nun. Sumunod na araw, nabalitaan namin sa ilan naming kapitbahay na nakita nila si Monina na nagtungo sa may terminal at nagmamadaling umalis. Hindi naging madali ang lahat para kay Kuya Donato, pero tila hindi man lamang siya nasaktan ng matindi sa pag-alis ni Monina. Kaya duda namin ni Kuya Melvin na posibleng ginayuma si Kuya Donato at maaaring natanggal ang tanikalang nilikha sa kanya ni Monina nung nadiskubre niya kung anong klaseng babae ito. Sa mga sumunod na araw, biglang inapoy ng lagnat si Rhea. Sumusuka din siya ng mga may amoy at may kulay na nilalabas sa bibig niya, kahit na yung pagkain naman niya ay hindi. Bumilib ako kay Kuya Melvin dahil meron siyang likidong pinainom kay Rhea. Pinausukan niya ito ng baong may kamangyan. Saglit na nawalan si Rhea ng malay pero makalipas ang ilang sandali, bumaba ang lagnat nito at tumigil ang kanyang pagsusuka.
Kinagabihan ay kumuha ng plastic si Kuya Melvin. Inilagay niya doon ang nakuhang mga nasuka ni Rhea pagkatapos ay sumambit siya ng dasal at isinuot niya ang kanyang medalyon. Doon ay nabanggit niya sa amin na kinulam si Rhea. Tinanong namin kung paano niya nalaman yon. Sinagot naman niya kami na napanaginipan na naman niya ang matandang babae. Yun ang nagsabi sa kanya ng dapat niyang gawin para maibalik ang kulam sa nilalang na gumawa noon sa aming kapatid. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam na sa amin si Kuya Donato. Babalik na siya sa Masbate para kunin ang kanyang mga gamit at makapagpaalam sa kanyang boss. Dahil binabalak na niyang magtrabaho sa aming bayan at matulungan kami magkakapatid. May mga dasal na ibinigay sa kanya si Kuya Melvin bilang proteksyon kung gambalain man siyang muli ni Monina. Hindi nagtagal, bumalik na rin pagkatapos ng ilang araw si Kuya at ibinalita niya sa amin ang mga kagimbal-gimbal na nangyari noon. Ayon sa kanya, napag-alaman niya sa isa niyang katrabaho na hindi na umano pumapasok si Monina. Nagkaroon ito ng malubhang sakit na hindi mapagaling ng mga doktor. Umamin naman si Kuya Melvin na maaaring yun ang ibinalik na kulam sa kanya. Yun ang pagiging umpisa ng pagiging albularyo ni Kuya Melvin. Nailigtas niya ang buhay ng maraming tao sa tulong ng matandang babae sa kanyang panaginip. Gayon din ang medalyon ng San Benito. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page at Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Shoutout sa mga nag-renew ng kanila membership. Happy 1 month, Persineplis Balino Jr. Happy 6 months, Lizelle Erida, Vincent Calilong and Thelma V. Dueño. Happy 11, Christian Ronel Cabrera. Happy 12, Amazing Grace 2829. Happy 18th, Joy Almirez and Ashes of Roses. Happy 19th, Michelle Blando. Happy 20th, Margaret and Ratzel Makiling. Happy 22nd, Buhay na Salita TV. Happy 24th, Clay Teens, and happy 31st, Ephraim S. Happy 32nd, Rosalina Dumdum, and happy 34th, Jaina Nalisa Bernal. So, nag-message naman, Sir, shout out ng nasa Oman. Nasa Oman po ako ngayon. Gusto ko lang pong batiin ng happy 35th monthsary ang pinakapogi kong jowa. Si Winston Valderrama Ruiz po, nasa Pinas siya. I love, mag-ingat ka parate. I love you daw. More babae to come from May yari ka. And last but not the least, batiin ko lang ng belated happy birthday. Birthday niya po ay December 20, si Ma'am Clay Thins. Maraming salamat po, Ma'am, sa patuloy na suporta. Belated happy birthday po. More birthdays to come. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat. Happy holidays po sa inyo in advance. Bukas po ulit.